Mga Pilipino sa bansang Lebanon ay pinipilit na ng ating gobyerno, isa na dyan ang DFA, na umuwi na sa Pilipinas dahil sa tumitinding gyera sa pagitan ng Israel at habang operational pa daw ang mga commercial flight. Ngunit may ibang Pilipino naman ang nakapagsabi daw na mas mabuti pang mamatay sa gyera kaysa mamatay sa gutom sa Pilipinas. Pinipilit ng DFA ang mga Pinoy sa Lebanon na umuwi na ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding giyera ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero katwiran ng mga kababayan natin doon, mas okay na raw na mamatay sila sa giyera kaysa magutom. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ito ang kuha ng Israeli military ng kanilang pag-atake ng airstrike sa mga gusali sa Southern Beirut, Lebanon. Kita ang sunod-sunod na malaking pagsabog. Ayon sa Israel, napatay nila sa operasyon na yan ang isang commander ng Hezbollah. Wala pang kumpirmasyon ang Hezbollah. Pero muli namang humiling ng ceasefire o tigil putukan ang Lebanese Foreign Ministry sa patuloy na gyera ng Israel at Hezbollah. Una kasing itong tinanggihan ng Israel. Tinanggihan din ng Israel ang panawagan ng Amerika ng 21 araw na ceasefire. Halos 700 ang namatay sa mga pag-atake ng Israel sa militanteng grupo nakakampi ng grupong Hamas sa Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang naitalang Pilipinong nasaktan sa gyera. Nasa 11,000 ang mga Pilipino sa Lebanon na karamihan ay nagtatrabaho bilang domestic worker. 196 sa kanila ay nasa Southern Lebanon kung saan nagpaulan ng airstrike. Sa ngayon nananatili sa Alert Level 3 ang Lebanon pero nanawagan ang DFA sa mga Pilipino na sumama na sa voluntary repatriation. Mas mahihirapan daw kasi na magpauwi kapag tuluyan ng pinasok ng Israel ang Lebanon. Dagdag pa riyan ang komplikadong proseso sa mga undocumented na Pilipino roon. We reiterate the call for all Filipinos in Lebanon to avail themselves of the government's voluntary repatriation program when commercial flights become available. And while the situation in Beirut and Lebanon, most of Lebanon is still relatively stable. Yun nga lang, marami pa ring Pilipino ang ayaw umuwi. Mas okay na mamatay sa giyera kaysa mamatay sa gutom. They love saying that. Sa kabila niyan, naghahanda pa rin ang embahada sakaling magkaroon ng ground invasion ng Israel at ipatupad ang mass repatriation. We've already been preparing as if it's alert level 4. We've already identified area coordinators for respective areas here in Lebanon. We have already identified shelters in the event of a truly catastrophic mass evacuation. At ayon naman sa DFA na kapag lumalalalo ang tensyon sa Lebanon, ay magpapatupad na sila ng Alert Level 4. Ito yung mandatory ng repatriation ng mga OFW na iuwi sa Pilipinas. Seryoso ang pinag-iisipan ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas na itaas sa Alert Level 4 ang Lebanon sa gitna ng tumitinding tensyon doon. Sa ilalim ng Alert Level 4, ipatutupad na ng pamahalaan ang mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Lebanon. Gayunman nilinaw ng DFA na nagdedeklara lamang ng Alert Level 4 kung masyado nang malawak ang sakop ng nangyayaring kaguluhan. Bagay na hindi pa naman ganoon ang sitwasyon sa Lebanon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migration Eduardo De Vega, sa ngayon ay wala pang ipatutupad na mass repatriation sa mga Pilipino sa Lebanon. Gayunman handaan niya ang DFA na ipatupad ito sa kung sakali na lumala ang sitwasyon. Dagdag pa ng ahensya, sa ngayon ay marami sa ating mga kababayan doon ang ayaw pa ring umalis ng Lebanon. Karamihan sa mga ito ay pawang mga leader ng Filipino communities na nila'y palatandaan na maaaring ligtas pa ang manatili doon. Sa ngayon ay nasa Alert Level 3 pa rin ang Lebanon kung saan ipinatutupad ang voluntary repatriation. Nakakalungkot man pero hindi natin masisisi ang ibang kababayan natin na nasasabi nila yan, na mabuti pang mamatay sa giyera kaysa sa gutom sa Pilipinas. Dahil mahirap na nga talagang humanap ng trabaho o lumipat ng bansa, lalo kung uuwi kang may edad na.
At karamihan naman sa mga OFW sa bansang Lebanon na nagko-comment sa mga video natin ay okay naman daw sila sa lugar kung saan sila naroroon. So mga OFW dyan sa Lebanon, kumusta naman ang kalagayan nyo?